The Extreme Feast. Kabanata 1141. Sa bawat hakbang niya patungo sa silid, mas lalong tumitindi ang nakamamatay na kapaligiran sa paligid niya. Pinisil niya ito ng kaunti, at agad na sumabog ang lock. Pagkatapos ay sa mahinang pagtulak ay bumukas ang pinto. Long time no see. Nang bumukas ang pinto, dalawang matandang lalaki ang nagdala ng mga upuan at umupo sa mga iyon habang sila ay nakatitig sa kanya. Hindi ko akalain na ganoon ka pala katapat sa lalaking iyon, minisyon ni Cain. Daniel Cross, we are old friends. Hindi mo ba tatanggalin ang maskara mo? Ho ho, really? Long time no see. Nagulat ako ni isa sa inyo ang namatay, sabi ni Daniel habang tinatanggal ang maskara para makita ang isang matandang mukha. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte na hindi ka nagawang patayin ng kanyang kamahalan noong nakaraan. Ang mga taong karapat-dapat mamatay ay tuluyang mamamatay. At ang hindi, makakaligtas sa lahat, kahit anong mangyari, sabi ni Cyan habang sinulyapan si Daniel at dahan-daang tumayo. Tumayo sila ni Cain sa harap ni Dayan. Ipinaliwanag nila na si Dayan ay hindi namamatay ngayon hanggat maaari pa silang huminga. Hindi ka ba nag-aalala na sinasadya kitang akitin dito? Baka si Thomas talaga ang target ko. Mahinahong tanong ni Daniel habang nakatingin sa kanila. Hindi mahalaga. Kahit sino ay maaaring mamatay sa hilaga, kabilang si Thomas, ngunit hindi ang babaeng ito, sabi ni Cain nang hindi nagpapanggap na mabait. Inaasahan ni Thomas na may lilipat kina Ethan at Dayan nang palihim silang bumalik sa hilaga sa pagkakataong ito. Kaya hiniling niya sa mga matatandang ito na bantayan sila ng palihim. Hindi siya nag-aalala sa kaligtasan ni Ethan, ngunit nag-aalala siya sa kaligtasan ni Dayan. Malamang na walang sino man sa mundong ito ang may kakayahang magdulot ng anumang banta kay Ethan. Unti-unting lumundag ang lahat ng kanilang lakas habang ang kanilang nakamamatay na hangin ay bumangga sa hangin. Nakakatakot lang. Maya-maya, biglang tumawa si Daniel habang umiiling at sinabing, I miscalculated. After all, this girl is very special. Babalik din si Ethan. Kahit na inakit ni Daniel si Ethan, hindi ito nakatulong. Sa sandaling bumalik si Ethan, walang paraan na makaalis si Daniel. Akala niya ay madaling pantirya si Dayan. Sa hitsura nito ngayon, mahirap siyang patayin. Are you two going to try to keep me here? Tanong ni Daniel habang nakatingin kay Cain at Cyan. Ang kailangan lang nilang gawin ay hawakan ito ng kaunti hanggang sa bumalik si Ethan. Kung magsanib puwersa silang tatlo, siguradong mapapatay nila si Daniel. Pagkatapos ay isa pa sa kanang kamay ng kanyang kamahalan ang mamamatay. Pero hindi kumikibo sina Cain at Cyan at hinayaan si Daniel. Ayaw nilang makipagsapalaran. Hindi mahalaga ang kamatayan ni Daniel. Siya at ang kanyang kamahalan ay nasa isang landas na walang babalikan at mamamatay sa madaling panahon. Pero kung inaway nila siya ngayon, baka masaktan si Dayan, and it wouldn't worth it. Tumayo si Cain at Cyan sa harapan ni Dayan nang hindi gumagalaw hanggang sa tuluyang mawala ang presensya ni Daniel. Kung kalabanan natin si Daniel, mamamatay talaga siya, ani Cyan. Baka hindi na nila hintayin na bumalik si Ethan. Sa pagsasama-sama ng kanilang kapangyarihan, sapat na para patayin si Daniel. Pero sobra na yon. Maraming aktibidad ang nagaganap sa hidden sect kamakailan. Malamang may natuklasan ang iyong kamahalan ng isa pang pahina ng manual na ito, sabi ni Cain habang nakakunot ang noo at medyo nakaramdam ng pag-aalala sa kanyang puso. Nang lumitaw ang mga manual ng pamamaraan sa mundo ng martial arts noon, lumikha ito ng malalaking alon. Ang isang grupo ng mga tao ay patuloy na humahabol sa kanya, at ang taong pinakabaliw sa manual ay ang kanyang kamahalan. Hanggang ngayon, walang makapagpapatunay sa tunay na pagkatao ng kamahalan at kung ano talaga ang gusto niya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Ethan. Namumula ang mga mata nito at parang baliw na mabangis na hayop. Kabanata 1142. Nang makita niya si Cain at Cyan na nakatayo doon, napagtanto ni Ethan ang nangyayari. Nasaan na siya? Wala na siya, sabi ni Cyan, that's His Majesty's best agent, Daniel Cross. Walang pakialam si Ethan kung sino iyon. Sa halip, tumakbo siya ng mabilis papunta sa sofa. Nagising si Dayan dahil sa sobrang pagkahulog ni Ethan.
Kinusat niya ang kanyang mga mata at mukhang inaantok. Bakit ako nasa sopa? Tanong ni Diane na humihikab. Sino sila? Dalawang elder ng Hunt family, casual na sabi ni Ethan. Ngayong okay na si Diane, naramdaman niya ang isang alon ng relief sa kanya. Ngunit ang galit na iyon ay unti-unting tumaas sa isang mabangis na mamamatay tao na aura. Matapang ang iyong kamahalan. Nasa kanya ang mga bowl ang hahawakan si Diane. Isa lang siyang inosenteng babae na walang sama ng loob sa hidden sect. Ngayon na ang kanyang mga plano para sa Hilaga ay nabigo, ang kanyang kamahalan ay hindi basta-basta hahayaan, sabi ni Cain. Ang kanyang pagkahilig para sa mga manual ng engineering ay higit na malalim kaysa sa iyong iniisip. Bakit niya gustong hawakan si Diane? Tanong ni Ethan na may nakamamatay na tingin sa mga mata. Malamang gusto kanyang bigyan ng babala, sabi ni Cyan. Walang hangganan ang hidden sect, at gayon din ang kamahalan. Ang Hunt Residence ang pinakaligtas na lugar sa Hilaga ngayon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Ethan? Hindi umimik si Ethan. Nilinggan niya si Diane. Kung mag-isa lang siya, maging si Agent Isa o ang kamahalan, hahabulin at papatayin niya ito sa oras na matagpuan siya. Pero si Diane ang kasama niya ngayon. Sinasakop niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang puso at ang pinakamarupok na lugar. Hindi niya hahayaang mangyari ang anumang aksidente sa kanya. Anong nangyari? Alam ni Diane sa kanilang pag-uusap na may mali. Wala, sagot ni Ethan, umiling-iling. Gusto ka lang nilang ihatid sa bahay ni Hunt. Hindi makakalaban ang hotel na ito sa bahay ni Hunt. Lumingon si Diane para makita sina Cain at Cyan. Nandito sila para sunduin siya. Kumusta ka naman? Tanong ni Diane na napalingon kay Ethan. Mananatili siya kung saan man pumunta si Ethan. Babalik din ako. Nang marinig ni Cain at Cyan si Ethan, napatingin sila sa isa't isa na may pagtataka sa kanilang mga mata. Akala nila ay sadyang espesyal si Diane para sumuko ang isang taong kasing tigas ng ulo ni Ethan. Let's go? Sabi ni Ethan, nakatingin kay Diane. Ipapadala kita sa hunting house. Nag-aalala siya. Kahit kasama sina Cain at Cyan, baliw pa rin ang kamahalan para hawakan si Diane. Gusto talaga siyang balatan ni Ethan ng buhay. Tabi sa tuwa si Elsa nang umuwi si Ethan kasama si Diane. Mabilis niyang inutusan ang mga katulong na maghanda ng silid para makapagpahinga si Diane. Ito ang simula ng kwarto ni Ethan. Lalabas ka ba? Nag-alala si Diane nang makita niyang tumalikod si Ethan para lumabas. Yup, konting bagay lang na haharapin. Hindi papakawalan ni Ethan ang sino mang gustong hawakan si Diane. Nakikita ni Thomas ang nakamamatay na tingin na nakatago sa mga mata ni Ethan. Huwag kang mag-alala. Nasa bahay si Diane at walang mangyayari sa kanya, mariing sabi ni Thomas. Tumango si Ethan. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Thomas at sinabing, walang dapat mangyari sa inyong dalawa. Tapos tumalikod siya at umalis. Napabuntong hininga si Cain habang pinagmamasdan si Ethan na umalis. What is His Highness planning? Is he trying to provoke Ethan? O may iba pa ba siyang hinahabol? Si Diane lang ang kahinaan ni Ethan. Kung gusto niyang talunin si Ethan, maaaring kailanganin niyang gawin ito sa pamamagitan ni Diane. Mukhang tama ang sinabi nila na siya ay ganap na immoral. Kung ano man yan, hindi maganda, sabi ni Cyan. Alam na alam nila kung ano ang kayang gawin ng kanyang kamahalan. Gagamitin niya ang anumang taktika para makuha ang gusto niya. Sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi mabilang na mga tao mula sa martial arts circle ang nasawi sa kamay ng kanyang kamahalan. Kabanata 1143. Bumalik si Ethan sa hotel. Baka sa mukha niya ang murderous look. Agad na sumigaw mula sa loob nang bigla nilang binuhat ang mga sako ng sako. Nasa dulo na si Douglas. Natakot siya sa biglang liwanag. Hindi niya alam kung ano ang nangyari bago siya biglang kinuha. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang mga bantay na pigilan sila. Agad na napagtanto ni Douglas ang nangyayari nang makita niya si Ethan. Ethan! Galit na sigaw ni Douglas. How dare you kidnap me? Itinaas ni Ethan ang kamay at diretsyong sinampal. Hindi siya nagabalang maging magalang.
Ang marahas na sampal ay napuno ng galit ni Ethan at halos kalahati ng mukha ni Douglas. Nagpadala ka ba ng taong pumatay sa akin? Tinakpin ni Douglas ang mukha niya habang nagpapanik. Nagpadala ka pa ng taong pumatay kay Diane. Ang boses ni Ethan ay ganap na malamig at puno ng matinding hanging nakamamatay. Nakakatakot ang lamig na tila ba talagang pinababa nito ang temperatura ng silid. Nanginginig si Douglas habang sinabi niya, Ano? Ano ang gusto mo? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Ethan na puno ng puot at galit ang mga mata. I'm from the Moore family. I'll tell you, if you dare. Hindi na binigyan ni Ethan ng pagkakataon si Douglas na magsalita. Muli niyang sinampal si Douglas, at lumabas ang ilan niyang ngipin. Say! Ano ang relasyon mo sa hidden sect? Matapos salakayin ng mga tauhan ni Douglas si Diane at siya, lumitaw ang mga miyembro ng hidden sect. Hindi sigurado si Ethan na nagkataon lang. Natahimik si Douglas nang marinig ang mga salitang hidden sect. Tinatakot mo ba ako? Sinampal ulit siya ni Ethan. Sa pagkakataong ito, napasigaw si Douglas sa sakit habang napuno ng dugo ang kanyang bibig. Threatening. This is not a threat. Malamig na sabi ni Ethan. You moved on to Diane. That's a capital offense. Ang ginagawa mo lang ngayon ay ang pagpapabilis ng kamatayan mo. Ang masama at mamamatay tao na aura mula kay Ethan ay sa wakas ay nagpatakot kay Douglas ngayon. Hindi niya akalain na may magtatrato ng ganito sa mga miyembro ng pamilya Moore. Si Ethan ay nagpakasal lamang sa pamilyang Palmer. Paano kung siya ay bahagi ng Palmer Group? Ang gayong maliit na kumpanya ay isang langgam lamang sa pamilya Moore. Pero dito sinabi ni Ethan na naglakas loob siyang patayin. Huwag. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Malakas na sigaw ni Douglas. Ako ay mula sa Moore family. Ay. Hindi pinayagan ni Ethan si Douglas na ipagpatuloy ang kanyang kalokohan. Makalipas ang ilang sampal, tuluyan nang na-distort ang mukha ni Douglas. Joff. Sigaw ni Ethan. Oo, Big Boss. Alamin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa hidden sect. Si Ethan ay walang pasensya o pakialam kung si Douglas ay mula sa pamilya Moore o hindi. Pugutan ni Ethan ng ulo ang sinumang maglalakas loob na hawakan si Diane kahit na ang kamahalan. Nag-hysterical siya dahil gusto niyang patayin si Douglas, ngunit pinigilan niya ito sa kanyang puso. Sa halip, pumunta siya sa balkonahe. Pagkatapos ay naglabas siya ng sigarilyo at huminga ng malalim pagkatapos itong sinindihan. Winston. Tumawag si Ethan. Laging sinasagot agad ni Winston ang mga tawag ni Ethan kahit gabi na. Seal all the roads in the north now. Kung may makakita ng hidden sect members, ay notify me immediately. Also, check the Moore family from overseas and find their relationship with the hidden sect. Sa kabilang dulo ng telepono, kumunot ang noo ni Winston. Anong nangyari? Wala naman, sabi ni Ethan. Ang kanyang kamahalan ay naglagay ng isa pang bitag at dinala ako dito. Hindi masyadong naintindihan ni Winston. Kung alam ni Ethan na isa itong bitag, bakit siya tumalon kaagad? Big Boss, I'm afraid His Majesty has some other schemes up his sleeves. Don't let your guard down. Kabanata 1144. What other schemes could he come with? Gusto lang niya akong gamitin para pumatay ng iilan, pang-iinis ni Ethan. Siyempre, alam ni Ethan. Kapag ang mga tao ay mahusay na makipag-away sa isa't isa, kadalasan ay hindi sila nakikipag-away ng pisikal. Karaniwan silang umaasa sa kanilang katalinuhan at mga pukana. Nang ipadala ng kanyang kamahalan ng ahente isa, si Daniel Cross, upang patayin si Diane, tiyak na alam niyang hindi ito gagana. Gayon din, hindi niya hahayaang magtagumpay si Daniel. Ang layunin ay makipagsosyo kay Ethan. Gusto ng kanyang kamahalan na pilitin si Ethan na walang magawa kundi makipagtulungan sa kanya. Okay. Gagawin ko ngayon. Hindi na nagtanong pa si Winston. Basta si Ethan ang nagsabi sa kanya, gagawin niya agad. Nang ibaba na ni Ethan ang telepono ay naubos na rin ang kanyang sigarilyo. Pinisil niya ang upos ng sigarilyo, at lumipad ito palabas na parang shooting star. Maya-maya, sisirain ko yung maskara mo.
Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Ethan ng ganitong kalaban. Isa siyang tusong matandang Zoro at imposibleng mabasa ni Ethan. Matapos makipagpalitan ng suntok ng isang beses, natuklasan niyang maihahambing ang kanilang husay sa martial arts. Ngunit mas madalas, hindi sila nag-aaway gamit ang karahasan. Ginagamit nila ang kanilang mga utak sa halip, at ito ay mas epektibo. Sa loob ng silid, si Douglas ay ganap na pailay na parang putik. Walang tigil siyang nanginginig nang lumabas ang puting bula sa kanyang bibig habang iniikot niya ang kanyang mga mata at tuluyang hindi gumagalaw. Big Boss? Wala akong nakuha dito, sabi ni Kuya Joff habang umiiling. Malamang wala siyang alam. Kung may alam si Douglas, tiyak na makukuha ni Brother Joff ang impormasyong ibinigay ng kanyang mga kakayahan. Ngunit pagkatapos na pahirapan hanggang sa ganitong estado, wala silang natutunan kay Douglas. Nangangahulugan iyon na wala siyang karapatang malaman ang tungkol sa relasyon ng pamilya Moore sa Hidden Sect. Wala siyang alam. Lumapit si Ethan at tumingin kay Douglas. Sinadya ng kanyang kamahalan na bigyan siya ng pansin sa pamilya Moore. Sa panahong ito, nasira niya ang hindi mabilang na makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga, kabilang ang pamilya Biggs. Isa pa, napakaraming ahente ang lumitaw sa South Island at nahulog sa kanyang bitag para lamang pasabugan ni Ethan. Ngunit ang mga taong ito, pawang mga tauhan ng kanyang kamahalan. Batay sa kung gaano katuso ang kanyang kamahalan, tiyak na alam niya ang tungkol sa bitag na inilagay ni Ethan sa South Island. Kaya ngayon tila ang tanging paliwanag ay nais ng kanyang kamahalan na gamitin ito upang pumatay ng ilang tao. Kabilang dito ang sariling bayan ng kanyang kamahalan. Ang lupit niya talaga. Papatayin ko ba siya? Tanong ni Kuya Joff. Dahil si Douglas ay may lakas ng loob na patayin si Diane, siya ay nakatakdang mamatay. Ang tanging tanong ay kung paano. May pakinabang pa sa kanya, sabi ni Ethan na ikinapikit ng mga mata. Huwag mong sayangin itong huling gamit, magiging atin siya. Hindi na nagsalita pa si Ethan at sinabihan si Kuya Joff na kunin siya bago siya bumalik sa bahay ng Hunt. Napakaraming hindi alam tungkol sa Hidden Sect His Majesty ngayon. Ito ay isang mabangis na tao na umiral 15 taon na ang nakalilipas at mula sa parehong henerasyon ni Thomas o marahil ay mas matanda pa doon. Makalipas ang 15 taon, hinahabol pa rin niya ang Extreme Fist Technique Manual. Baka may alam si Thomas tungkol sa sikreto sa likod ng manual. Hindi nagpatagal si Ethan. Dumiretso siya kay Thomas at tinanong ito. Alam ni Thomas na magtatanong si Ethan maya-maya. Walang sabi-sabing dinala siya nito sa study room. Itinuro ni Thomas ang calligraphy painting sa dingding habang sinabi niya, ang pamilya Hunt ay mga doktor sa loob ng maraming henerasyon, at ang ating mga ninuno ay naniniwala sa pagliligtas sa iba. Ngunit 3 henerasyon na ang nakalipas, ang pamilya Hunt ay biglang umangat sa kapangyarihan dahil lamang sa ating mga ninuno na nakuha ito. Pagpipinta. Ang isang pahina ng engineering manual sa iyong kamay ay natagpuan sa mga layer ng pagpipinta, sabi ni Thomas. Wala kaming alam tungkol sa lumikha ng Extreme Fist Technique Manual, kung kailan ito nilikha o ang mga sikreto sa likod nito. Ngunit may isang bagay na sigurado ako. Lumingon sa kanya si Ethan. Ang Extreme Fist Technique Manual ay nagmula sa Martial Arts Circle. Kabanata 1145. Ang mundo ng martial arts ay isang bilog ng karahasan. Ito ay itinuturing na pinakamalupit na bilog kailanman. Alam ni Ethan na kahit na tumanggi ang martial arts circle, walang nang ahas na tingnan siya ng masama. Sino man mula sa bilog na ito ay may kakayahang baguhin ang sitwasyon kahit na sila ay isang manlalaban sa antas ng Grandmaster. Noong nakaraan, nagawang supilan ng Broken Sword ang mga taga Riverport at ipahiya sila noong isa pa lang siyang dalubhasa sa antas ng Grandmaster. Sa kanyang takip silim na taon, ang Broken Sword ay nanatiling baliw upang magdulot ng kaguluhan sa Hilaga. Ito ang hitsura ng isang tunay na eksperto. Iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ang mga eksperto mula sa martial arts circle. Pambihira ang mga eksperto ng Hidden Sect dahil halos lahat ay nagmula sa pinakamahuhusay na martial arts circles. Sa partikular, ang pinuno ng Hidden Sect, His Majesty. Kumunat ang noo ni Ethan. Alam ba natin kung sino ang nag-iwan ng Extreme Fist Technique Manual?
Umiling si Thomas at sinabing, malamang malalaman lang natin pagkatapos makuha ang lahat ng pahina ng manual ng teknik. Noon, aksidente lang itong natuklasan ng ninuno ng pangangaso at walang alam tungkol sa background nito. Tumingin siya kay Ethan at sinabing, kung may nakakaalam, malamang si Kamahalan. Ngunit hindi nila alam ang tunay na pagkatao ng kanyang maharlika. Kaya walang paraan ang kanyang kamahalan ay magbahagi ng anumang impormasyon tungkol sa mga manual ng engineering. Ngayon ay malinaw na gustong gamitin ng kanyang kamahalan si Ethan para pumatay ng mas maraming tao. Napagtanto man ni Ethan ang bitag na ito, kailangan niyang magpatuloy. Parang laro. Kapag sumali ka, kailangan mong laruin ito hanggang sa dulo. Nakita lang niya ang huling resulta pagkatapos sumali sa laro. Dahil gustong malaman ni Ethan, kailangan niyang sumali. Okay, sabi ni Ethan, tumango. Dahil nagsimula na ang laro, itutuloy ko na. Nilinggan niya si Thomas at sinabing, alam ko ang gusto mong sabihin sa akin. Don't worry. Nothing can hurt Diane. Nothing at all. Alam ni Ethan na alam ng kamahalan na kung hinawakan niya si Diane, hindi niya makukuha ang buong manual ng pamamaraan. At hahabulin siya ni Ethan hanggang sa dulo ng mundo. Kung hindi lang bobo ang kamahalan, malalaman niya na hindi niya dapat subukan ang limitasyon ni Ethan. Pero mas alam ni Ethan na kailangan niyang gumawa ng plano. Pagkaalis ni Ethan sa pag-aaral ni Thomas, bumalik siya sa kwarto. 15 taon na ang lumipas. 15 taon na ang nakalipas mula noong huli siyang natulog sa bahay na ito. Katulad pa rin ng dati ang kwarto. Walang nagbago, kahit ang mga laruan na naiwan niya sa pintuan. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw kahit isang pulgada. Wala akong ginalaw. Umupo si Diane at tumingin sa kwarto na halatang kwarto pa rin ng bata. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, kung ikaw pa lang ang batang iyon, at walang nagbago. Kung gayon hindi kita makikilala. Hindi masyadong inisip ni Ethan ang mga bagay na ito. Tapos na ang tapos. Kinailangan niyang bitawan ito at magpatuloy. Ang mahalaga lang ngayon ay pahalagahan kung anong meron siya. Matulog ka na, napakahabang araw na, sabi ni Ethan. Hindi siya emosyonal na tao sa simula. Pagkatapos maligo, humiga ang dalawa sa kama. Mahimbing ang tulog ni Diane. Pumikit si Ethan pero hindi man lang makatulog. Maging ang amoy ng kwartong ito ay katulad ng dati. Naalala niya ang araw na nagising siya at nagbago ang lahat. Ang mga larawan kung saan siya pinalayas mula sa pamilya ng Hunt at tragically drifting sa mga lansangan kasama ang kanyang ina ay patuloy na kumikislap sa kanyang isip. Biglang nagising si Ethan na walang tigil na nanginginig. Isang pares ng braso ang yamakap kay Ethan na para bang ginamit nila ang lahat ng lakas nila bago pa man lang niya namalaya na binabangungot siya. Nandito ako. Nandito ako. Ang mainit at banayad na boses ni Diane ay umabot sa tenga ni Ethan. Kabanata 11:46. Nakita na lang ni Diane na nanginginig si Ethan. Kahit na siya ay isang tao na gawa sa bakal, talagang nakakaramdam siya ng pagkabalisa at takot. Nagmamadaling niyakap ni Diane si Ethan at ginamit ang katawan nito para painitin ito sabay sabing, "Hobby, andito na ako." Matagal na. Nang kumalma si Ethan ay nakita niyang nag-aalalang nakatingin sa kanya si Diane. Huminga siya ng malalim habang sinabing, "I had a nightmare." Ngumiti siya at inabot ang kamay para hawakan ang buhok ni Diane habang sinasabing, "I'm fine now." "Thank you, wife." Ang natitirang mga piraso ng takot at pagkabalisa sa kanyang isipan ay agad na nawala. Inunat ni Ethan ang kanyang kamay at hinaila si Diane sa kanyang mga braso. Habang magkadikit silang nakahiga, sinabi niya, "Matulog ka na." "Sige." Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan. Ang nakakagulat na balita ay lumabas mula sa Hilaga kinaumagahan. Ang opisina ng L'Oreal sa China ay nakaranas ng malalaking pagbibitiw. Mula sa mga operasyon, benta, pagpaplano, legal, at mga departamento ng marketing. Halos lahat ng mga pangunahing empleyado mula sa bawat departamento ay piniling magbitiw, dahilan upang halos maparalisa ang mga operasyon ng L'Oreal. Halos lahat ng kanilang mga VP ay ipinatawag ni Douglas kahapon para kumilos laban sa Palmer Group. Ngunit wala sa kanila ang nakapagpanatili ng isang pangunahing tauhan.
Hindi ka pwedeng mag-resign ng ganito lang. Kung gusto mong mag-resign, you need to give 1 month notice and hand over your job to your successor. Galit na sabi ng isa sa mga VP habang namumutla ang mukha. Pero alam niyang kakaunti lang ang magagawa sa loob ng isang buwan. Sa napakaraming nag-drop out at kahit na mga kaso ng buong mga koponan na huminto, wala silang pakialam sa pagbibigay. Kanino nila kayang ibigay? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag sa pagre-resign mo. Galit na sabi ng isa pang VP habang hinahampas ang mesa. Sa sobrang galit niya ay nanginginig siya. Sinong general ng militar ang walang hukbo? Lalo na ngayon na tiyak na papatayin silang lahat ni Douglas. Pero kahit hindi siya pumayag, walang sinabi ang mga empleyado. Tahimik lang silang nakaupo sa kanilang mga mesa nang walang ginagawa. Dahil determinado silang umalis, wala silang nagawang mapanatili ang sinuman. Linte. Tinatawag silang linte ni Douglas sa harap ng lahat. Ang sinumang may anumang dignidad na pag-uusapan ay hindi gustong manatili. Bukod dito, mayroon silang isang paraan out. At ito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon sila ngayon. Makakakuha sila ng sweldo, trabaho at magandang kinabukasan. At nag-aalok ito ng higit na paggalang at pagtitiwala. Ang biglaang pagbagsak ng L'Oreal ay naging isang malaking pagkabigla sa Hilaga. Kasabay nito, maraming balita na nagsiwalat ng mga problemang produkto ng L'Oreal. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng maraming alarma, at sa loob ng ilang araw, ang reputasyon ng L'Oreal ay ganap na nawasak. Maraming tao ang humihiling sa L'Oreal na umalis ng bansa. Nagmamadaling hinanap ng ilang VP si Douglas. Ngunit tila sobrang nabigla si Douglas sa balita at walang nagawa kundi ang umiling. Baka sa mukha niya ang takot habang sumisigaw, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi. Bilisan mo na ako pauwi. Pauwiin mo na ako. Maging si Douglas ay gustong umalis at umuwi. Tapos na ang L'Oreal para sa. Samantala. Sa sangay ng Palmer Group sa Hilaga. Nakatayo doon si Harold na may maamong ngiti sa labi. Sa likuran niya ay nakatayo ang kanyang mga pangunahing miyembro ng koponan. Lahat sila ay nagbitiw sa L'Oreal at sumali sa Palmer Group kasama si Harold. Ang ilan sa kanila ay medyo napipilitin pa rin, kinakabahan o nag-aalala pa nga. Kung tutuusin, napakalaking bawal ang biglang magpalit ng mga kumpanyang tulad nito. Kahit na ang Palmer Group ay isang katunggali ng L'Oreal, ang Palmer Group ay maaaring makaramdam ng pagbabantay sa kanila. Ngayon kasama ka na sa Palmer Group, pamilya na tayo, sabi ni Ethan sabay sulyap sa kanila. Kung maaari mong ituring ang lugar na ito bilang iyong tahanan, ipinapangako kung ituturing ka rin ng lahat bilang kanila. Bigla siyang naglabas ng card at inihagis sa mesa. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Harold at sinabing, may $20 milyon para dyan. Hatiin mo ito bilang settlement allowance. Kabanata 1147. Biglang tumahimik ang opisina. Ang tanging naririnig lang nila ay ang mahinang tunog ng paglunok ng laway ng mga empleyado. Halos lahat ay nakatingin kay Ethan na parang hindi makapaniwala. Kasama dito si Harold. $20 milyon. Gusto ba ni Ethan na ibigay sa kanila ang perang ito bilang settlement allowance kahit bago pa lang sila? Ito ay hindi isang katanungan kung siya ay naniniwala sa kanila o hindi. Mas nagulat sila na wala siyang pakialam sa pera. Master Hunting. Oh, nothing for you? Sabi ni Ethan nang makitang gustong magsalita ni Harold. Sabi mo ayaw mo ng sweldo, kaya wala kang nakuhang piso ngayong taon. Kung ano ang makukuha mo. Medyo nasasabik siya sa paraan ng pagtingin ni Ethan kay Harold. Ipaglaban mo yan. Sapat na ang ilang salitang ito para muntik nang mapatalon si Harold. Ipaglaban ito. Pagkatapos ay kailangan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan. Oo, Mr. Hunt. Sabi agad ni Harold. Hindi ka namin bibiguin bilang pioneer na pangkat ng Palmer Group na magbibigay daan sa mga merkado sa ibang bansa. Ngumiti siya at inabot ang card at diretsong inabot sa mga tauhan sa likod niya. Hindi napigilan ni Harold na mapailang nang makitang lumulunok sila at nagsasalita ng walang kaparerekan sa gulat. Sorry, Mr. Hunt. Ang bata pa nila. 5 sila,
so ibig sabihin, $4 million lang ang makukuha ng bawat isa sa kanila. Worth it ba ang pagiging excited? Pero alam ni Harold na malaking halaga iyon para sa mga empleyadong ito. Higit sa lahat, masyadong cool si Ethan nang binato niya sila ng pera. Hindi man lang siya kumurap. Gusto kong makita ang mga resulta sa kalahating buwan, sabi ni Ethan. Ang unang hakbang ay itaboy ang L'Oreal sa labas ng bansa. Maaari mong gamitin ang anumang taktika at gawin ang iyong makakaya. Kung hindi mo kayang harapin ang isang bagay, makipag-ugnayan sa akin ng direkta. Oo, Mr. Hunt. Sabay na sabi ni Harold at ng iba pa. Si Harold ay halos 50 taong gulang. Ngunit nakaramdam siya ng init ng dugo at dumaloy ang enerhiya sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay binata na naman siya. Ang unang kalaban na ibinigay sa kanila ni Ethan ay ang L'Oreal. Kahit na mahigit isang dekada na siyang nagtrabaho doon, hindi siya nahirapan o ang kanyang mga empleyado na tanggapin ang gawain. Sa halip, tumagal lang ng ilang araw para tuluyang mawala ni Douglas ang emosyonal na ugnayan nila ng L'Oreal. Binigyan sila ni Ethan ng buong kapangyarihan at binigyan pa si Harold ng isang itim na credit card para mapadali ang mga bagay para sa kanya. Nilinaw nito kay Harold na talagang pambihira si Ethan. Naramdaman pa ni Harold na nilikha ni Ethan ang Palmer Group para lang magsaya si Diane kasama siya. Dahil maaari siyang makipagdeal ng mga itim na card o tretuhin ang $20 milyon bilang pocket money, paano siya magiging isang ordinaryong tao? Dahil sa malakas na suporta ni Ethan, napagtanto ni Harold sa unang pagkakataon na ang isang tao ay talagang kayang magtrabaho ng may kumpiyansa. Lumipat siya sa L'Oreal. Sa unang araw, inatake nila ang merkado ng Chino ng L'Oreal nang walang pagpipigil. Alam na alam niya ang lahat ng diskarte ng L'Oreal kaya inatake niya ang mga ito sa bawat harap at bawat linya, at naging sanhi ng pagbagsak ng L'Oreal ng sabay-sabay. Sa isang iglap, nagdulot sila ng malalaking alon sa hilaga. Sa ikalawang araw, ang merkado ng Starling City ng L'Oreal ay nakaranas ng malalaking problema at malaking pagkalugi. Sa ikatlong araw, natahimik si Diane. Alam niya na ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. May mga beses pa ngang mas malupit kaysa digmaan. Dahil kahit walang bala o pagdanak ng dugo, pare-pareho na itong uhaw sa dugo at malupit. Napakagaling. Matapos manood ng balita sa mahabang panahon, hindi napigil ang mapabulalas ni Diane. Ang kailangan lang ay 3 araw para tuluyang gumuho ang Chinese market ng L'Oreal. Kabanata 1148. Sa isang banda, pamilyar na pamilyar si Harold sa diskarte ni L'Oreal. Kasabay nito, walang makalaban sa loob ng opisina ng sangay ng L'Oreal. Walang kahit na sinong mamumuno sa kanila. Si Douglas ay ipinadala sa ibang bansa. Nag-asal siya na parang nakakita ng multo, at ang pagbukas pa lang ng ilaw ay napasigaw siya ng hindi mapigilan. Ang L'Oreal ay ganap na natalo at sila ay dumanas ng napakalaking pagkatalo. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli, kailangan nilang umalis sa China. Gulat na gulat talaga si Diane. Palaging ginagamit ang pinakamainam na pamamaraan upang labanan at makipagkompetensya para sa kanyang sariling bahagi sa merkado. Ngunit dahil sa mga pamamaraan ni Harold, nakita niya ang pinakamalupit na bahagi ng mundo ng korporasyon. Ang pagnenegosyo ay parang pagpunta sa digmaan. Kung gusto ng Palmer Group na umunlad, dapat itong dumaan sa labanang ito, payo ni Ethan sa kanya. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito, ngunit kailangan mong malaman kung paano. Si Harold ay itinuturing na isang mahusay na guro. Tumanggaw si Diane. Naiintindihan niya. Ang pagiging mabait ay hindi nakakatulong sa aspetong ito. Ang pag-asa sa kanyang kawalang muwang at kabaitan ay hindi sapat upang pamahalaan ang isang multinational na kumpanya. Gusto ng Palmer Group na makamit ang mas malalaking pangarap at maging mas malaki kaysa dati. Kaya kailangan nilang makipag-network sa lahat ng uri ng talento para mapalawak ang kapangyarihan ng Palmer Group. Alam ko. Tumingin siya kay Ethan at medyo mapang-akit na sinabi, hindi ako ganoon ka-inosente. Tumawa si Ethan. Sana ay maaari kang magpatuloy sa pagiging inosente. Ang Palmer Group ay hindi layunin ni Ethan sa buhay. Sinimulan niya ito para lang sanayin si Diane.
Gusto niyang maging mas perpekto si Diane, ngunit hinding-hindi niya gagawin ang anumang bagay na hindi niya gustong gawin. Hindi kailanman. Kung gayon, sa tingin mo ba ay madaling isuko ng L'Oreal ang merkado ng China? Ang sagot ay malinaw na hindi. Ito ay hindi lamang tungkol sa market share o kita. Ito ay tungkol sa reputasyon. Ang sampal na ito mula sa Palmer Group ay nag-iwan ng L'Oreal na pula at namamaga. Para silang binasag ng Palmer Group sa sahig at kinuskos ng husto. At paano magiging handang tanggapin ng pamilyang Moore ang kasinungalingang ito? Samantala, sa bahay ni Moore, ang malaking ari-arian ay umaabot ng higit sa 1,000 metro kwadrado. Napakaraming open space sa paligid at napakatahimik. Maliwanag ang mga ilaw sa bungalow ng plantasyon. Doktor, wala ka na bang magagawa? I'm truly sorry, pero yun lang ang kaya ko. Nasira ang nerves ng anak mo dahil sa matinding trauma at napakahirap na makarecover. Napakunot ang noo ni Dalton matapos marinig ang sinabi ng doktor. Natahimik siya sandali at walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Parang wala talaga siyang pakialam kahit maging invalid si Douglas. Patangin sa doktor. Kalmado ang boses niya at bahagyang tumango para magpasalamat sa doktor. Tapos tumalikod na siya at pumasok sa kwarto. Sa loob ng silid, nakakulong pa rin si Douglas sa sulok at puno ng takot ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Dalton Moore na naglalakad palapit sa kanya ay agad niyang iwinagayway ang gamit sa kanyang kamay at sumigaw ng malakas, "Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ikaw. Devil ka." Bahagyang kumunat ang noo ni Dalton Moore. Wala siyang balak umalis, pero mas naging malungkot ang mga mata niya. Patuloy na umiikot ang galit sa kaibuturan. "Guys, ingatan mo si Douglas," utos ni Dalton. "Yes, Mr. Moore," magalang na sagot ng dalawang katulong niya nang agad silang pumasok sa kwarto. Pumasok si Dalton Moore sa sala. May ilang mga lalaki na nakatayo doon sa loob ng ilang oras at hindi sila nang ahas na kumilos. "Mr. Moore," magalang nilang bati sa kanya. Umupo si Dalton at medyo tinitigan sila. "Nabalitaan ko na ang mga ari-arian ng aking pamilya sa China, ang L'Oreal, ay tuluyan ng gumuho. Lahat sila ay mukhang kinakabahan at walang lakas ng loob na magsalita. Ang mga karapatan na ipamahagi ang L'Oreal sa merkado ng China ay pag-aari ng pamilya Moore, at ang deal na ito ay gumawa sa amin ng maraming pera sa nakalipas na ilang dekada. Ngayon ay bigla itong bumagsak, kaya walang sino man sa inyo ang magpapaliwanag nito sa akin." Pagkasabi niya nito ay agad na napaluhod ang lahat ng lalaki. "Mr. Moore, iligtas mo ang aming buhay." Kabanata 1149. Nayanig ang sahig ng sabay-sabay silang lumuhod. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay nakamamatay na mapatla. Ang pamilya Moore ay nagbayad ng malaking halaga upang makuha ang mga karapatan mula sa L'Oreal. Kahit na malaki na ang kinita nila at nasakop ang mga binayaran nila noon, walang nagrereklamo sa labis na kita. At walang mag-iisip na ang walang katapusang pinagmumula ng kita ay isang bagay na masama. Pero ngayon, wala na ang source na ito. Iligtas ang iyong buhay. Napatingin si Dalton sa kanila at nanatiling kalmado ang boses nito. "Sinabi ko bang papatayin kita?" Hindi niya sinabi, pero habang hindi niya sinabi, mas lalong natatakot ang lalaki. Si Dalton ay nasa early 50s, ngunit ang kanyang buhok ay jet black at hindi siya mukhang mas matanda kaysa sa 40. Tila mahirap ang oras na mag-iwan ng bakas sa kanyang mukha. Ang kanyang titig sa partikular, ay kasing lalim ng isang kalawakan. Kahit sinong makakakita sa kanila ay pakiramdam nila ay hinihigop sila at hindi nila makontrol ang kanilang kaluluwa. "Mr. Moore, si Harold iyan." Pinagtaksilan niya ang pamilya Moore at bigla kaming pinilit na sumali sa Palmer Group. At iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit kaming natalo. Nagmamadaling paliwanag ng isa sa kanila. Alam ni Harold kung paano kami nagtatrabaho, kaya alam niya kung paano kami haharapin. Wala man lang siyang hangganan at para siyang baliw na aso na walang pakialam sa ginawa ng kumpanya sa kanya noong nakaraan. Ngumisi si Dalton. Ano ang ginawa nila para sa kanya sa nakaraan? Wala silang kailangang gawin para sa kanya. Si Harold ay isang aso na nagtatrabaho sa ilalim ng pamilyang Moore.
Isa lang siyang kasangkapan para sa pamilya Moore para kumita ng pera sa China. Alam na alam ito ng mga Moores, at mas malinaw na alam ito ni Harold. Kaya sa paggawa nito, hindi talaga ipinagkanulo ni Harold ang pamilya Moore. Ang pamilyang Moore ang nagtulak sa kanya sa isang sulok. Ayokong marinig kung bakit, sabi ni Dalton. Gusto ko lang malaman kung maibabalik pa ba natin ang mga asset na ito. Ang mga ito ay 10 bilyong mga ari-arian at ngayon ay wala na. Kahit ang pamilya Moore ay hindi ito matanggap. At syempre, ito ay isang bagay ng kanyang sariling reputasyon. Kung pinag-uusapan mo ang paggamit ng mga legal na pamamaraan, kung gayon. Medyo mahirap iyon, sa wakas ay nagsalita ang isa sa kanila pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan. Walang paraan upang maibalik ang anumang bagay sa legal na paraan. Ganap na kinuha ni Harold ang lokal na bahagi ng merkado ng L'Oreal. Ginamit niya ang parehong mga pamamaraan na ginamit niya upang makuha ang bahagi ng merkado na ito laban sa L'Oreal at sa pamilyang Moore. Ang lahat na nakapagtrabaho ng maayos para sa L'Oreal dahil lamang sa pagsasanay ni Harold ay ganap na hindi nakayanan ang kanyang mga pag-atake. O nakikita ko. Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata. Dahil hindi gumagana ang legal na paraan, kaya gumamit tayo ng ibang paraan. Maraming alam si Harold tungkol sa pag-agaw sa akin ng mga bagay-bagay, di ba? Saka sabihin ko sa kanya na kung tutuusin, wala pa rin siyang alam. Agad namang kinilig ang mga taong nakaluhod sa sahig sa mga salitang ito. Ramdam nilang lahat ang nakamamatay na malamig na hangin na direktang tumago sa kanilang katawan. May biglang sumulpot na lalaki sa likod ni Dalton. Walang nakakaalam kung kailan siya nagpakita. Ang mga tao sa sahig ay agad na nagsimulang huminga ng mas mabilis kaysa sa dati, ngunit kailangan nilang pilitin ang kanilang sarili na pigilin ang kanilang hininga hanggat maaari at hindi nang ahas gumawa ng ingay. Patayin mo si Harold. Suwayan ang matandang asong ito. Ang unang utos ay nagpang-inig sa lahat ng lalaking nakaluhod sa sahig. Bawiin mo ang merkado ng L'Oreal. Hindi natin dapat mawala ang negosyong ito. Dahil gusto akong i-provoke ng Palmer Group pagkatapos ay mawala sila. Ang pangalawang utos ay dumating na may lumalakas na layuning pagpatay. Cillian, pumunta ka muna saglit. Kung hindi ka nila nakita ng 1 taon, hindi ka na nila maaalala, mahinahong sabi ni Dalton. Nanginginig na ang mga nakaluhod sa sahig. Hindi nila inaasahan na ibabalik ni Dalton ang lalaking ito. Ang pamilyang Moore ay napakalakas sa ibayong dagat at mayroong maraming napakahusay na mandirigma. Ang pamilya Moore mismo ay may ilang napakahusay na mandirigma sa kanilang sarili. Ngunit nang makipag-usap sa Palmer Group, pinili ni Dalton na ipadala ang taong ito sa halip. Cillian Murphy. Ang kanyang buhay ay puno ng kahangalan. Sinabi niya na sa buong buhay niya, hindi pa siya nakagawa ng tamang desisyon noon. Ang kanyang buhay ay napuno lamang ng kahangalan pagkatapos ng kalokohan. Ngunit alam ng lahat na ang tanging desisyon na ginawa niya ay pumatay ng iba. Kabanata 1150. 20 taon na ang nakalilipas, si Cillian Murphy ay isa ng mahusay na manlalaban sa hilaga. Para sa paghihiganti, nakapatay siya ng napakaraming tao sa hilaga, at isa siya sa mga dahilan kung bakit nagawang patatagin ng pamilya Moore ang kanilang posisyon sa hilaga. At talagang pinabalik siya ng pamilya Moore sa hilaga. Ang mga taong nakaluhod sa sahig ay parang nakikita na nila si Harold na naghihingalo at ang Palmer Group ay bumagsak. Ilang taon na ang nakalipas simula nang bumalik ako. Nakasuot siya ng mahabang kulay abo na damit, at napakasimple nito na parang kakaiba. Nag-walkout si Cillian Murphy. Ang kanyang katawan ay payat, ngunit siya ay tuwid at matibay na parang bundok, at kayang hawakan ang langit. Totoo naman, matagal ka nang hindi bumalik, napabuntong hininga din si Dalton. The environment at home is better now. That time, we came out because of resources abroad. Ngunit nasaan man ang mga mapagkukunang ito, ang pamilya Moore ay mayroon silang lahat. Napatingin si Cillian kay Dalton. Sige, pupunta ako. Hindi na siya nagsalita pa at lumabas na ng bungalow. Agad namang tumayo ang mga nakaluhod sa sahig at sinundan siya. Pero syempre hindi nila mahabol. Pagkalabas ng pinto, wala na silang makitang bakas ni Cillian. Bumalik sa sala.
Si Dalton ay nakaupo pa rin doon na nakapikit ang mga mata at may nagbabantang ekspresyon sa kanyang mukha. Para siyang demonyo na dahan-daang nagising sa madilim na gabi, at pinalabas niya ang pagpatay at kalupitan. Palmer Group. Palmer Group na naman. Yung illegal mine na kontrolado ng pamilya ko, ikaw din ang nawasak ha. Paulit-ulit na nag-cross ang landas ng mga kalaban. Hindi alam ni Dalton kung anong uri ng background mayroon ang Palmer Group, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Kahit na suportado sila ng isang napakalakas na pamilya, wala siyang pakialam. Isang napakalakas na pamilya. 20 taon na ang nakalilipas, malamang na pinagnanasan niya ang kanilang posisyon at nais niyang itulak ang kanyang pamilya sa isang antas upang maging isa sa napakalakas na pamilya sa Hilaga. Ngunit ngayong naging malaking kapangyarihan na siya sa ibang bansa, mas pinili ni Dalton ang kalayaang mayroon siya rito. Mas gusto niya kung paano niya ma-override ang mga patakaran gamit ang kapangyarihang taglay niya, at may kalayaan siyang agawin ang anumang gusto niya sa iba. Ganun din siguro sa bahay. Nagtataka ako kung ang mga matandang kaibigan na nagtatago ay maaari pa ring magpigil ngayong babalik na si Cillian. Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata at malamig na tumikim. Ang bilog ng martial arts ay nanatiling tahimik sa loob ng 20 taon na ngayon. Mula nang lumabas ang balita tungkol sa Extreme Fist Technique Manual, ang mundo ng martial arts ay nabaliw sa loob ng ilang taon. Baliw talaga sila nung time na yon. Ngunit pagkatapos noon, unti-unting tumahimik muli ang lahat. Noon ay pumasok si Cillian sa pangangalaga ng pamilya Moore at naging isa sa mga mahalagang dahilan kung bakit ang pamilya Moore ay namumuno sa ibang bansa. Alam niya kung ano ang gusto ni Cillian, at alam din niya kung ano ang gusto ng lahat ng napakahusay na mandirigmang ito mula sa pamilya Moore. Hanggat maibibigay ito ng pamilya Moore sa kanila, o sa halip, makapagbibigay sa kanila ng pag-asa na makuha ito, kung gayon ang lahat ay maaaring patuloy na magtulungan. Ngunit ito ay nagtutulungan lamang. Ang antas ng relasyon na ito ay sapat na. Ang katotohanan ng mundong ito ay kailangan nating lahat na patuloy na mag-agawan sa isa't isa. Ngumisi si Dalton at hindi na nagsalita pa habang dahan-daang pumikit. Samantala, sa Hilaga, napakatahimik ng sangay ng L'Oreal. 3 araw na ang nakalipas, at wala ni isang empleyado ang nag-ulat sa trabaho. Bagamat hindi pa nila opisyal na idineklara ang kanilang sarili na bangkarota, ang anunsyo na iyon ay maaaring malapit na. Pinag-uusapan ng lahat kung paano aalisin ang buong tatak ng L'Oreal sa China. Ngunit alam ni Ethan na kahit na kayanin ng punong tanggapan ng L'Oreal ang pagkawalang ito sa ngayon, ang pamilya Moore ay hindi. Nakasandal ngayon si Ethan sa sofa at mukhang relaxed. 10 araw. 10 araw lang ang kailangan para tuluyang gumuho ang L'Oreal. Mr. Harold, pambihira talaga ang mga kakayahan mo, mahinahong sabi ni Ethan habang kumakain ng kanyang prutas. Nako, kung wala ang iyong suporta, hindi ko ito maaabot, sagot ni Harold sabay tawa. Okay. Now you can tell me what you want. Napatingin si Ethan sa kanya. Agad na tumayo si Harold. Mr. Hunt, gusto kong mabuhay. Kabanata 1151. Iyon lang ang gusto ni Harold. Iyon lang ang ipinaglaban niya. Tumayo siya at tumingin kay Ethan ng seryoso at mukhang hindi na nagbibiro. Gusto kong mabuhay. 4 na simpleng salita lang. Nilingon siya ni Ethan at bahagyang pinaikit ang mga mata. Pupunta ba ang mga tao para patayin ka dito? Para siyang nahula na may darating na pumatay kay Harold. At isa itong mula sa pamilya Moore sa ibang bansa. Nakadepende na ngayon si Harold sa Palmer Group na nagdulot ng mas malaking kaguluhan at ganap na nawasak ang lahat ng mayroon ng pamilya Moore sa loob ng bansa. Ang ganitong uri ng pagkilos na pumutol sa kita ng isang makapangyarihang tao ay katumbas ng pagpatay sa mga magulang ng ibang tao. At ito ay tulad ng pagtulak sa reputasyon ng pamilya Moore sa sahig at pagkuskus nito ng husto. Kung hindi magre-react ang pamilya Moore, may mali. I think he should be here, tumango si Harold. Ang tao dito ay malamang na isang taong napakahirap pakitunguhan. Huminga siya ng malalim at hindi niya napigilan ang sariling katawan na bahagyang manginig. Medyo natakot pa rin si Harold nang maisip niya kung gaano kalakas ang pamilya Moore.
Malaki ang kinita niya para sa pamilya Moore sa paglipas ng mga taon at alam niya ang ilang bagay tungkol sa kanila, ngunit hindi siya nang ahas na malaman ito. Ang pamilya Moore ay medyo malakas sa ibang bansa. Ang pagdadala ng L'Oreal sa bansang ito ay ang dulo ng malaking bato ng yelo, paliwanag ni Harold. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Moore ay may halos 10 napakahusay na mandirigma sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Tanong ni Ethan, napakalakas ba nila? 20 taon na ang nakalilipas, ang pamilyang Moore ay isang makapangyarihang pamilya sa Hilaga at sila ay isang pamilyang may pinakamataas na antas na maaaring makipagkompetensya upang maging isang napakalakas na pamilya. Ngunit pinili nilang umalis sa Hilaga at sa halip ay magtungo sa ibang bansa. 20 taon na ang nakalipas nang tumama ang Gold Rush. Hindi lamang ang mga ordinaryong tao ang gustong pumunta sa ibang bansa sa pag-asang makakuha ng ginto o palawakin sa ibang bansa, maging ang mga makapangyarihang pamilya tulad ng pamilyang Moore ay ganoon din ang ginawa. Mas mahusay pa sila sa pag-agaw ng mga mapagkukunan at alam nila na ang paghawak ng napakalaking kapangyarihan sa kanilang mga kamay ay maaaring magpapahintulot sa kanila na makuha ang gusto nila ng mas madali. At iyon ay higit sa lahat dahil sa panahong iyon, ang sinumang napakahusay na manlalaban na umalis sa bansa ay tiyak na magiging isang manlalaban sa antas ng Grandmaster. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Moore ay may 3 advanced na Grandmaster level fighters, pati na rin 7 o 8 Grandmaster level fighters, sabi ni Harold. Alam ko rin na ang pamilya Moore ay ganap na nasisipsip ang ilan sa mga mapagkukunan sa loob ng ilegal na bilog ng Las Vegas. Ang impormasyon lamang na ito ay nagpakita na ang pamilya Moore ay may kaunting kapangyarihan at na sila ay tunay na kakilakilabot. Ang katotohanan na mayroon silang 3 advanced na Grandmaster ay magiging kwalipikado sa kanila na maging isang napakalakas na pamilya sa Hilaga ngayon. At ito lang ang alam ni Harold. Paano naman ang ibang bagay na hindi niya alam? Walang magpapakita ng lahat ng kanilang trump card sa isang shot. Sa katotohanan, marami sa malalakas na tao sa ibayong dagat ay nagmula sa bansang ito. Mahigit 2 dekada na silang sumusulong at umuunlad at mas malakas sila kaysa dati. Walang bahid ng emosyon sa mukha ni Ethan. Parang hindi niya naiintindihan kung gaano kalakas ang pamilya Moore kahit narinig niya itong ipinaliwanag ni Harold sa kanya. 3 advanced Grandmaster level fighters. Siyempre hindi naman naabala si Ethan. Ang bilang ng mga advanced Grandmaster level fighters na namatay sa kanyang mga kamay ay medyo marami. Napakakapangyarihan ng Moore family at nang ahas kang ipagkanulo sila. Tumingin siya kay Harold at nagkomento ng may pagtataka, iyon ay katumbas ng pagpapakamatay. Mr. Hunt, maaring hindi mo alam, pero isa lang akong aso sa pamilya Moore. Maaari akong palitan anumang oras, at kung ibang tao ang pumalit sa posisyon ko, hindi ako papayagan ng pamilya Moore na mabuhay. Dahil marami kang alam, sabi ni Ethan. Tumango si Harold. Talagang marami siyang alam. Sa pamamagitan pa lamang ng pagiging in charge ng L'Oreal sa China, nakatanggap na si Harold ng maraming impormasyon. Ang L'Oreal ay tila isang pangunahing internasyonal na tatak lamang, ngunit sa ibang bansa, ito ay halos kapareho sa Long Group at maraming iba't ibang kapangyarihan ang may bahagi sa malaking kumpanyang ito. Kabanata 1152. Ang pamilya Moore ay isa lamang sa mga puwersang iyon. Gusto kong mabuhay, sabi ni Harold. And Mr. Hunt, you can help me stay alive. That's why I chose Palmer Group. Tumango si Ethan. Napakasinsero nitong dahilan at hindi siya nagpapanggap. Sino ba ang ayaw mabuhay? Okay, then you can assume that you will stay alive, diretsong sabi ni Ethan nang hindi nagpapatalo sa paligid. Nang marinig ito ni Harold, sa wakas ay kumalma ang kanyang balisang puso. Hanggat ako ay nabubuhay, tiyak na tutulungan ko ang Palmer Group na palawakin ang merkado nito sa ibang bansa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at yumuko na parang nasa martial arts. Walang sinabi si Ethan. Kumaway siya at sinabihan si Harold na magpahinga na. May dumating na ba galing abroad? Ilang taon na rin siyang hindi nag-abroad. Iniisip niya kung okay pa ba ang mga dati niyang kaibigan. Pero syempre, hindi ito ang oras para mag-abroad siya. Ang domestic martial arts scene ay unti-unting nagiging aktibo muli.
Nakatanggap siya ng balita mula kay Ivan na sa loob lamang ng isang buwan, nakahanap na siya ng ilang mga matandang kaibigan na lumalabas muli. Ang mga bakas ng hidden sect ay nawala, ngunit ang aktibidad sa martial arts world ay tumaas. May kakaibang nangyayari dito. Pero hindi mapakali si Ethan sa sobrang pag-iisip. Hindi mahalaga kung sino ito. Hanggat gumawa sila ng gulo, papatayin niya sila sa isang suntok. Sa ngayon, si Diane ang buong atensyon niya. Ang pagsama sa kanya at pagprotekta sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Gusto ni Diane na bumuo ng Palmer Group at sanayin ang sarili, kaya tutulungan siya ni Ethan na bumuo ng Palmer Group at panoorin itong mature. Maaari niyang iwanan ang natitira sa ibang pagkakataon. Unang bagay kinaumagahan. Nagmamadaling pumasok si Harold at hindi maitago sa mukha niya ang pag-aalala at pag-aalala. Nandito siya. Medyo natarante siya kahit na sinabi sa kanya ni Ethan na mabubuhay siya. Ngunit ang tanging sinabi ni Ethan ay isang pangungusap, ang kabilang partido ay talagang narito. WHO. Si Lian. Bahagyang nanginginig ang boses ni Harold. Siya talaga. Si Lian. Dumating siya sa Hilaga kagabi, at ang una niyang ginawa ay bisitahin ang kanyang mga kaaway mula sa nakaraan. Ang pamilya ng Hale. Kinilig si Harold. At sa isang gabi lang, nilipol niya ang pamilya Hale. Bahagyang lumiit ang mga pupils ni Ethan. At kaninang umaga, pumunta si Cillian sa isang bungalow sa kanayunan, at wala ni isang tao ang naiwan. Mas natakot ngayon si Harold. Yung lalaking yun talaga. Isang lalaking matatawag na baliw. Noong nasa Hilaga pa siya, nagdulot siya ng takot. At ngayon, nagbalik siya. Sabi niya, kapag bumalik siya, isa-isa niyang bibisitahin ang mga dati at bagong kaibigan niya. 20 taon na ang nakalilipas, nabaliw siya at matay ng maraming tao para sa paghihiganti, at pagkatapos ay maraming iba pa ang dumating upang sumalakay sa kanya bilang pagganti. Kung hindi dahil sa pamilya Moore, matagal na siyang namatay. At ngayon, siya ay mas malakas at mas nakakatakot kaysa kanina. At ngayon nandito na siya. Sigurado akong nandito siya para kunin ang Palmer Group. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang kakatayin ni Cillian sa pagkakataong ito. Ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay nagpanik na. Ang baliw na ito mula 20 taon na ang nakakaraan ay biglang bumalik at walang nakatunten sa kanyang mga bakas. Walang nakakaalam kung aling pamilya ang susunod niyang bibisitahin. Sa kasalukuyan, ang mga kakayahan ni Cillian ay ganap na naiiba sa mga mayroon siya 20 taon na ang nakalilipas. Mas matigas na siya ngayon. Isa siya sa 3 advanced Grandmaster level fighters ng pamilya Moore. Nanuyo ang lalamunan ni Harold. Master Hunting. Nagpatuloy lang sa pag-upo si Ethan sa kinaroroonan niya nang hindi gumagalaw. Puno ng takot ang boses ni Harold, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Bigla siyang tumawa at hinawakan ang baba na may napakakahulugang ekspresyon sa mukha. Nagtataka ako kung ako ay itinuturing na isang bagong kaibigan o isang lumang kaibigan. Kabanata 1153. Natigilan si Harold saglit at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Ethan. Bagong kaibigan o dating kaibigan. Hindi pa nakilala ni Ethan si Cillian, kaya hindi sila maaaring maging matandang magkaibigan. Saka, para kay Cillian, kahit sinong old friend, ay talagang nasa kanyang hit list ngayon. Mr. Hunt, kailangan mong mag-ingat, sabi ni Harold pagkatapos huminga ng malalim. Kilala si Cillian bilang anghel ng kamatayan noon, at imposibleng mabilang kung ilan ang napatay niya. Alam mo ba kung bakit siya umiikot sa pagpatay ng ibang tao? Biglang tanong ni Ethan. Saglit na natigilan si Harold bago umiling. Hindi niya alam ang mga bagay na iyon at imposibleng malaman niya. Ito ay isang pangunahing lihim na bagay, at marahil ang pinuno ng pamilyang Moore, si Dalton, ang nakakaalam. At iyon ang dahilan kung bakit nagawang tulungan ng pamilya Moore si Cillian sa oras na kailangan niya ito. Dinala nila siya at tumulong siyang bumuo ng pundasyon para umunlad ang pamilya Moore. Hindi mo alam, pero alam ko. Nagulat si Harold sa sinabi ni Ethan. Si Ethan ay mukhang nasa 30 taong gulang lamang, habang si Cillian ay nasa 50 taong gulang na.
Isang henerasyon ang pagitan nilang dalawa, at si Ethan ay bata pa noong 20 taon na ang nakararaan. Kaya paano nalaman ni Ethan ang tungkol dito? At siya ang nagsabi sa akin tungkol dito. Dahil sa mga salitang ito, kinilig si Harold mula ulo hanggang paa. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Sinabi ni Cillian kay Ethan. Ano ang nangyayari? Okay now, you don't need to worry. No one can kill anyone from the Palmer Group, mahinahong sabi ni Ethan. Kailangan mo lang asikasuhin ang mga gawain na responsibilidad mo. Siya nga pala, bukod sa L'Oreal, ang pamilya Moore ay dapat magkaroon ng iba pang mga pag-aari sa loob ng bansa, di ba? Tulad ng industriya ng pagmimina sa Hilagang Kanluran, halimbawa. Oo dito. Agad namang tumango si Harold. Dahil marami pa, may kailangan pa ba akong sabihin? Walang problema, Mr. Hunt, alam ko na ang gagawin. Ramdam ni Harold ang panginginig ng kanyang puso. Si Ethan ay talagang hindi natatakot sa anumang bagay. Halatang pipilitin niyang gumuho ang lahat ng ari-arian ng pamilya Moore sa bansa. Itataboy niya ang pamilya Moore sa labas ng bansa. Alam niyang nangingibabaw si Ethan, pero hindi niya akalain na magiging dominante si Ethan. Sa nakalipas na ilang araw, sinisikap niyang sabihin kay Ethan kung gaano kalakas ang pamilya Moore at kung gaano katigas at kalakas ang kanilang background, ngunit tila hindi siya narinig ni Ethan. O baka naman, walang pakialam si Ethan. Mr. Hunt. Kung mas malakas ka, mas maganda. Kung mas malakas si Ethan, mas tatagal si Harold. Ginawa ni Harold ang desisyong ito pagkatapos isaalang-alang ang bawat posibleng lugar. Kasama doon kung paano siya tiyak na mamamatay kapag nabigo si Ethan. Ngunit ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa pagiging isang aso upang maging ang bek at tawag ng pamilya Moore, at mapahamak sa tuwing gusto ng pamilya Moore. Nang maisip niya ito, naramdaman ni Harold na tumaas muli ang kanyang motibasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at may nakasulat na pagpatay sa buong mukha niya. Ang Moore family. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi ko na ito ituturing na pabor. Tapusin na natin ito ng isang beses para sa lahat. Medyo tense na ngayon ang atmosphere sa North. Nandito kasi si Cillian eh. Sa sandaling dumating siya ay tulad kung paano dumating sa Hilaga ang Broken Sword upang patayin ang pamilya Torres noon. Pero ang kaibahan noong panahong iyon, ang pamilyang Torres lang ang dapat matakot sa Broken Sword. Ngayon, ang buong Hilaga ay nagpapanik dahil walang nakakaalam kung sino ang susunod na biktima ni Cillian. Bakit siya bumalik? Di ba sabi niya hindi na siya babalik? Dati, napakaraming tao ang namatayan ng mga babae, tapos ngayon gusto pa niyang maghiganti. Hindi pa ba siya nakapatay ng sapat na tao? Kung hindi pa siya nailigtas ng pamilya Moore noon, matagal na siyang namatay dito. Pero talagang naglakas loob siyang bumalik dito. Mayroong iba't ibang mga opinyon sa isyong ito. Karamihan sa kanila ay mga matatandang nakasaksi sa massacre noon. Noon, gumamit ng ibang pangalan si Cillian, at nasa Grandmaster level lang siya. Ngunit nagalit siya at nilipol ang 6 na makapangyarihang pamilya na parang nabaliw, na ikinagulat ng buong Hilaga. Kabanata 1154. Sa oras na iyon, ang mga mandirigma sa antas ng Grandmaster ay itinuturing na napakalakas. Sa oras na napagtanto ng iba pang makapangyarihang pamilya ang nangyari at umarkila ng mga napakahusay na mandirigma upang subukang bitag si Cillian at seryosong saktan siya, inilayo siya ng pamilya Moore. Ngayon, 20 taon na ang lumipas. Ang mga alingawngaw ay nagsabi na ang mga kakayahan ni Cillian ay nakalusot sa Advanced Grandmaster at siya ay lubhang kakilakilabot. Napuno pa rin ng takot ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng babae ni Cillian kahit nasa edad na ang isang paa sa libingan. Ang mga Goldberg. Ang pamilyang ito ay naging bahagi ng unang rate na makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga sa halos 2 taon, at ngayon ay gagamitin nila ang kaguluhan sa Hilaga upang matiyak ang kanilang posisyon. Ngunit ngayon, ang pinuno ng pamilyang Goldberg, si Monroe Goldberg, ay namutla. 2 araw lang ang nakalipas, nagdiwang siya ng kanyang ika-60 kaarawan at ipapasa ang kanyang posisyon sa kanyang anak, habang siya ay tahimik na nagretiro. Pero bumalik si Cillian. Palibutan ng harap at likod ng bahay. Sigaw ni Monroe Goldberg.
Nasaan ang mga highly skilled fighters? Hindi mo ba narinig noong sinabi kong mag-hire ka pa? As long as you can contact them, hire them. I don't care how much it cost. Kung makahiram tayo ng mga highly skilled fighters mula sa ibang makapangyarihang pamilya, gawin mo. Wala akong pakialam sa itatanong nila. Naririnig mo ba ako? Panay ang sigaw niya at 2 araw na siyang hindi nagpapahinga. Hindi siya there. Nag-aalala siya na kapag nakatulog siya ay baka biglang sumulpot si Cillian at hindi na siya majay gising pa. Ang pamilya Goldberg ay naghahanda upang matugunan ang isang malaking kaaway. Masyadong tensed ang buong pamilya. Umupo si Monroe sa sala habang nakahawak sa armrests ng kanyang kahoy na upuan at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pare, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang Goldberg family ay isang first-rate na pamilya na may napakaraming mahusay na manlalaban, kaya hindi madali si Cillian na salakayin tayo. Ang anak ni Monroe, si Blaine Goldberg, ay tila medyo dismissive. Wala siyang masyadong alam tungkol sa nangyari 20 years ago at hindi niya alam kung bakit nangyari iyon. Ngunit ang Goldbergs ay hindi kasing mahina ng dati 20 taon na ang nakalilipas. Ano ang alam mo? Sigaw ni Monroe Goldberg. Enough of your nonsense, just do as I say. Ilang pamilya na ang nasawi, kaya paano niya pababayaan ang kanyang pagbabantay? Noong panahong iyon, bata pa sila at ginagawa na nila ang lahat ng gusto nila dahil lahat sila ay galing sa makapangyarihang pamilya. Hindi nila alam na ang babaeng ito ay magkakaroon ng isang nakakatakot na lalaki sa likod niya. Bago pa makasagot si Blaine, may sumipa sa main door ng Goldberg house. Agad na lumitaw sa paningin ni Monroe ang isang taong nakasuot ng mahabang kulay abong damit. Nagising siya nang may panimula at nakadilat ang mga mata nang pumasok ang tao sa pintuan. Tigilan mo siya. Napasigaw si Monroe Goldberg sa takot. Bilis. Tigilan mo siya. Ilang Grandmaster fighters ang lumitaw at hamarang sa daanan ni Cillian. Ngunit hindi huminto si Cillian at nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Monroe. Magaan ang mga yapot niya at may kakaibang ritmo. Pinaramdam nila sa mga Grandmaster level na ito na patay na sila bago pa man sila gumawa ng pag-atake. Tigilan mo siya. Malakas na sigaw ni Blaine Goldberg. How dare you barge into the Goldberg house? The North is not a place where you can make trouble when you want. Mga lalaki. Patayin mo siya. Patayin mo na siya. Bago pa siya makatapos magsalita, may espadang lumipad sa kanya at tumago sa kanyang lalamunan. Napaatras si Blaine ng ilang talampakan mula sa pagkakabangga at naipit sa isang haligi. Nag-spray ng dugo sa lahat ng direksyon. Lahat ng mga taong hindi ko napatay noon, papatayin ko silang lahat ngayon. Tumangala si Cillian, at ang kanyang mga mata ay nanlamig si Monroe sa isang iglap. Kabanata 1155. Tigilan mo siya. Tigilan mo siya. Natakot si Monroe na nanginginig ang buong katawan niya nang bumagsak siya sa upuan niya at hindi na ganoon din ang boses niya. Ang isang malaking grupo ng mga mandirigma ay tumakbo patungo kay Cillian, ngunit lahat sila ay nagsimulang lumipad pabalik ng isa-isa. May dugo sa lahat ng dako. Pinagmasdan ni Monroe ang bawat isa sa mga mandirigma ng pamilya Goldberg na bumagsak, at pinanood si Cillian na patuloy na naglalakad patungo sa kanyang sarili. Hindi na siya makagalaw. Nanginginig at nanginginig ang buong katawan niya habang nakaupo sa upuan. Nakatayo na ngayon si Cillian sa harapan niya. At mahigit 30 lalaki ang nakahandusay sa daan na kanyang tinatahak. Lahat sila ay mga highly skilled fighters mula sa Goldberg family. At ngayon, walang humihinga. Ikaw. Nanunuyo ang lalamunan ni Monroe at may takot sa buong mukha. Bitawan mo ako. Please, iligtas mo ang buhay ko. 20 years na, 20 years na. Ibig sabihin hindi mo pa rin kayang bumitaw. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang punyal ang agad na tumago sa puso ni Monroe, na naging dahilan ng pagdilim ng kanyang buong mukha. Hayaan mo. Sagot ni Celia. Nagawa kong mabuhay hanggang ngayon dahil hindi ko kayang bitawan. With that, tumalikod siya at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Nakatagilid ang ulo ni Monroe pero dilat pa rin ang mga mata. Nakasandal siya sa upo ang kahoy habang nakasabit ang mga braso sa gilid pero hindi na siya humihinga.
Ang buong pamilya ng Goldberg ay pinatay. Kapag dumaan ang hangin, ang makapal na amoy ng dugo ay maaaring magsuka. Ito ay impyerno sa lupa. Sa loob lamang ng isang gabi, isang lindol ang yumanig sa hilaga. Ang pamilyang Goldberg ay ganap na nawala, at lahat ay nasa gilid. Ang anghel ng kamatayan ay nagbalik. Ilang pamilya na rin ang nalipol niya. Sino ang susunod? Lahat ng may kaugnayan sa kaso ay patay na noon. Sino ang naiwan? Walang tao. Bumalik si Cillian hindi lang para sa paghihiganti, dahil lahat ng gusto niyang patayin ay patay na ngayon. Maging ang pamilyang Goldberg, na isang pamilyang unang uri, ay namatay sa loob lamang ng isang gabi. Sino ang susunod? Biglang lumabas ang balita. Ito ay ang pamilya ng Hunt. Ito ay ang Palmer Group. Ang relasyon sa pagitan ng Palmer Group at ng Hunt family ay talagang hindi lihim. Ang suporta na mayroon ng pamilya Hunt sa Palmer Group ay mas malaki kaysa sa iba pang dalawang napakalakas na pamilya. At higit pa rito, si Ethan mula sa Palmer Group ay isang Hunt. Dahil sinira ng Palmer Group ang negosyo ng pamilya Moore sa bansang ito, hindi ba malinaw na narito si Cillian para bumalik sa Palmer Group? Halos lahat ng atensyon ay nasa pamilyang Hunt at ang Palmer Group. Sa ngayon, nagsisimula na talagang mag-alala si Diane. Ang Cillian na ito ay tila napakabigat, at nagdulot ng matinding takot sa hilaga lamang. At tila siya ay isang taong walang hangganan. Naghi-hysterical na ba ang mga Moores? Napatingin si Diane kay Ethan. Darating ba itong si Cillian para patayin ka? Ang mga aksyon ni Cillian ay malinaw na naghatid ng mensahe sa hilaga, papatayin niya ang sinumang gusto niya. Matagal na siyang nawala at nakalimutan na ng marami ang takot na nararamdaman noon. Nakalimutan din nila na may isang pamilyang Moore na may sapat na kapangyarihan upang magdulot ng takot sa kanilang mga puso. At ngayon, tatapakan na nila ang Palmer Group at tatapakan ang bangkay ni Ethan para sabihin sa lahat ang katotohanan ito. Labis na nag-aalala si Diane, ngunit si Ethan ay nakaupo lamang na naka-cross-leg sa sofa habang patuloy na pinupuno ang kanyang bibig ng potato chips. Sino ang dumating para patayin ako? Ethan. Bulalas ni Diane. Pwede bang magseryoso ka ng kaunti? Nag-aalala talaga siya. Alam niyang madaming pinagdaanan si Ethan, pero itong si Cillian ay nakabalik na mula sa ibang bansa, at napakahirap na niya 20 years ago. Kaya makalipas ang 20 taon, magiging mas malakas siya. Dapat nilang seryosohin at maingat ang bagay na ito. Sobrang seryoso ko, sagot ni Ethan. Miss, seryoso? Mas gusto kong malaman kaysa kahit kanino sa mundo kung may makapatay ba talaga sa akin. Kabanata 1156. Hindi na nagsalita pa si Diane at tumingin na lang kay Ethan na namumula ang mga mata. Pakiramdam niya ay si Ethan na talaga ang mamamatay sa kanya. Sa tingin mo ba kung mamatay ka, kakayanin kong mabuhay mag-isa? Sabi ni Diane habang nakatingin kay Ethan matapos na tumahimik ng matagal. Ethan, makinig kang mabuti. Agad namang umupo ng maayos si Ethan. Kung mamatay ka, mamamatay ako kaagad kasama mo. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Ethan. Agad siyang tumayo at lumapit kay Diane para panasan ang mga luha sa mata nito. Ikaw stupid girl, anong kalokohan ang binubulalas mo? Medyo natatakot ako, sabi ni Diane. Alam kong napakalakas mo, ngunit ang mga taong gustong mamatay ka ay lalong tumitindi, kaya nag-aalala ako na balang araw. Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang. Ang Palmer Group ay sumusulong at nagbabanta sa kita ng ibang tao, at iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang gustong bumalik sa Palmer Group at atakihin ito. At dahil gusto siyang protektahan ni Ethan, kailangan niyang harapin ang lahat ng mabangis at agresibong mga kaaway. Hobby, baka. Alisin na natin ang Palmer Group, biglang sabi ni Diane. Bumalik tayo sa Greencliff at magsimula ng isang maliit na negosyo, at mamuhay ng masaya ng ganoon. Magkakaanak na tayo at magiging housewife na lang ako. Napatingin si Ethan kay Diane at marahang hinaplos ng dalawang kamay ang mukha nito nang makita kung gaano siya ka-emosyonal. Mukhang medyo nawala ang emosyon mo kanina. Nandito ba ang period mo? Saglit na natigilan si Diane bago niya hinampas ang dibdib ni Ethan ng galit. Seryoso ako dito. Ako rin.
Tumawa si Ethan at hinaila si Diane sa kanyang mga bisig. I don't like you as a housewife. I prefer to see you confident in the corporate world. Ngunit, hanggat nabubuhay ang isang tao, tiyak na magkakaroon siya ng mga problema. At kung dumating sila, alisin mo na lang. Ngunit, no bots, inakbayan ni Ethan ang bewang ni Diane at sadyang bamulong, tsaka misis ko, may sasabihin ako sa iyo ng sekreto. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Diane at napaka-confidential na sinabi, hanggang ngayon, wala pa akong nakikilalang kalaban na talagang nakakapagbigay sa akin ng pananakot, kaya I'm really a little lonely. Bahagyang nanginig si Diane. Marahan niyang itinulak palayo si Ethan at napaatras ng 2 hakbang para tingnan ang lalaking ito na makapangyarihang hindi maintindihan. Hindi siya umimik at umiling lang habang nakatingin sa kalmadong ekspresyon ni Ethan. Tapos tumango ulit siya, parang naalala niya yung sinabi ni Ethan kanina. Ang isang napakahusay na manlalaban ay nakakaramdam ng kalungkutan. Asawa. Tahimik na tawag sa kanya ni Ethan nang hindi ito umimik. Hubby, huwag mo akong kausapin ngayon. Patahimikan mo ako. Inilahad ni Diane ang kamay niya para hindi makalapit si Ethan. Hinawakan niya ang kanyang noo at pakiramdam niya ay imposibleng makuha niya si Ethan na seryosong magsalita tungkol sa kahit ano. Kahit na ang dumating sa hilaga ay si Cillian, ang sikat na Grim Reaper. Isa lang ang hiling ko. Sa wakas ay itinaas ni Diane ang kanyang ulo upang tingnan si Ethan pagkaraan ng mahabang panahon, at ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Kung isang araw, kailangan mong mamatay, kailangan mong siguraduhing mamatay ako bago ka. Kasi kung mamatay ka muna, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Oo naman, ipinapangako ko sa iyo. Seryoso ring tumango si Ethan sa ulo. I won't let you die before me. Kasi kung mamatay muna ako, sinong mag-aalaga sa'yo? Huminga siya ng malalim at lumapit kay Diane para tapikin ito sa balikat. Okay now, we are done with this serious topic. Wife, don't you think we should move on to something more relaxed? Pulang-pula ang mga mata ni Diane at iiyak na sana siya nang biglang sabihin ni Ethan ang mga katagang ito. Halimbawa, nandito ba talaga ang period mo? Kabanata 1157. Napakagatlabi si Diane at hindi umikot ang mga mata. Ngunit ang kanyang mga mata ay namumula na ngayon at ang kanyang mukha ay unti-unting namumula rin. Panay ang tingin niya kay Ethan ng ganito. Nawala lahat ng emosyong naramdaman niya noon at kung paano siya na-touch na malapit na siyang umiyak. Ang tagal niya dito. Eto na ang period niya. Maaari niyang makuha ang kanyang regla araw-araw para sa lahat ng kanyang pinahahalagahan. Hubby, I want to officially inform you that, huminga ng malalim si Diane at idiniin ang bawat salita, sa susunod na minuto, ayaw na kitang makita. Oo, CEO Palmer. Sagot ni Ethan sabay tawa at naglakad palabas ng opisina niya. Makalipas ang ilang hakbang, tumalikod siya para kumuha ng isang bag ng potato chips. Pagkasara ng pinto, narinig niya si Diane na papasok sa loob. Nakatayo si Ethan sa pintuan at tinatapos ang isang bag ng chips nang marinig niyang tinatawag siya ni Diane. Tumingin siya sa oras. Napakabilis na lumipas ng 1 minuto. Saka siyang ngumiti at bumalik sa opisina. Hindi naabala si Ethan sa pagdating ni Cillian, ngunit ang iba pang makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay hindi nang ahas na maging pabaya sa bagay na ito. Kasama dyan ang Long family at ang Snow family. 2 beses nang bumisita si Angelica sa bahay ng Hunt ngunit hindi niya makita si Ethan, kaya ilang beses niyang sinabi kay Thomas na dapat niyang sabihin kay Ethan na mag-ingat. Agad na pinuntahan ni Edwin si Elsa para sabihin na dapat payuhan ni Thomas si Ethan dahil hindi ito katawa-tawa. Ngayon, 3 napakamakapangyarihang pamilya ang pinagsama-sama, kaya kung ang isa ay umunlad, lahat sila, ngunit kung ang isa ay bumagsak, silang lahat ay bumagsak ng sama-sama. Ang susi ng kanilang pag-iral ay si Ethan, kaya hindi nila hahayaang may mangyari sa kanya. At dahil dito, kapwa inayos ng pamilyang Long at Snow na ang kanilang mga napakahusay na mandirigma ay pumasok sa hunting house upang tulungan si Ethan kung kinakailangan. Ngunit naramdaman ni Thomas na umiikot ang kanyang ulo. Paano niya makukumbensi si Ethan kung hindi? Baka pati si Diane hindi pwede.
Hindi umaatre si Ethan sa mga ganoong sitwasyon at hindi rin siya atre sa anumang sitwasyon. Kung siya ay natakot, kung gayon ang tiwala sa kanyang puso ay mawawala at hindi niya magagawang mapabuti sa hinaharap. Sa kasalukuyan, ang buong hilagang rehiyon ay nakaramdam ng takot at pagkabalisa dahil sa hitsura ni Cillian. Maraming makapangyarihang pamilya ang Nolipol at laking gulat nila kung gaano kalakas si Cillian. Alam nila na naghihiganti lang si Cillian para sa kaginhawahan. Ang talagang hinahabol niya ay si Ethan. Ito ay ang Palmer Group. Hindi mapakali ang lahat sa tuwing sasapit ang gabi. Ngunit ang lahat ay kalmado at mapayapa sa bahay ng Hunt. Si Ethan at Diane ay nakaupo sa bakuran habang kinakausap siya ni Ethan tungkol sa kanyang pagkabata. Ayaw niyang pag-usapan iyon, pero dahil nagtanong si Diane, kailangan niyang sabihin dito. Ang isang palayok ng magaan at tsaa ay hindi partikular na mabango, ngunit ito ay nakapagpapaginhawa pa rin sa puso at isipan ng isa. Tinawag ako ni Angelica at sinabihan akong huwag ka munang lalabas. At hindi rin ako dapat lumabas ngayon, sabi ni Diane habang nakatingin kay Ethan. Kung ganoon ay huwag kang lalabas, natatawang sabi ni Ethan. Kung tutuusin, hahanapin pa niya tayo. Umupo ng tuwid si Diane. Sigurado ka ba? Sandali niya itong pinandilatan. Siguradong sigurado si Ethan nakakatok sa kanyang pinto ang kabilang partido ngunit hindi siya mukhang nag-aalala. Kahit napakalakas ni Ethan, syempre hindi niya dapat basta-basta ang kalaban niya, di ba? Sunod-sunod na yabag ang nagmula sa labas ng pinto. Ang mga ito ay tila magaan ngunit sa katunayan ay napakabigat. Tila natapakan nila ang puso ng mga tao, at nagpasimulang tumibok ang puso ng lahat. Nandito siya. Tumangala si Ethan at mahinang ngumuso. Paanong ngumiti pa ang lalaking ito? Medyo kinabahan si Diane, pero wala siyang masabi. Ilang figure agad ang lumitaw sa likod ni Ethan. Si Cyan, Kain at ilang napakahusay na mandirigma mula sa mga pamilyang Snow at Long ay lumitaw sa lalong madaling panahon. Nasa loob na sila ng Hunt House at naghihintay lahat kay Cillian. Kabanata 1158. Marahang itinulak ang pinto. Isang figure ang lumitaw sa harap ng lahat na nakasuot ng mahaba at kulay abong damit. Si Cillian talaga. Nagpalitan ng pagtataka sina Kain at Cyan. Pareho nilang nakilala si Cillian, ngunit hindi nila inaasahan na magiging kapareho ng dati si Cillian kahit na makalipas ang 20 taon, maliban sa ilang kulubot. Napakaraming tao ba ang naghihintay sa akin? Napatingin si Cillian sa lahat ng manlalaban sa harapan niya. Kalmado ang kanyang tingin at tila wala siyang nararamdamang emosyon habang nakatingin sa mga matandang kaibigan na ito. Nagsimula na lang siyang maglakad papunta kay Ethan. Nagkatinginan lang si Cyan at ang iba at walang sinabi. Lahat sila ay lihim na nag-ipon ng kanilang lakas at handang lumaban. Siguradong mas malakas ang presensya ni Cillian kaysa 20 taon na ang nakararaan. Kahit na inilalayo niya ang kanyang aura ay ramdam pa rin nila iyon. Pero sa sobrang dami nila at kay Ethan, hindi makakawala si Cillian kahit gaano pa siya kalakas. Hindi naman sila pinansin ni Cillian at naglakad na papunta kay Ethan. Greetings to Mr. Hunt, magalang niyang bati habang biglang pinagdaop ang mga kamay. Parang biglang nanlamig ang hangin sa looban. Nagulat si Diane at naisip niyang mali ang narinig niya. Ang nakakatakot na Grim Reaper na nagdulot ng malaking kaguluhan sa Hilaga sa loob lamang ng ilang araw ay tinawag na mermanghuli ng may dangal na ganyan. Parehong natigilan sina Cyan at Kain. Alam nila kung anong klaseng tao si Cillian at kung gaano siya kabaliw sa mga oras na iyon. Pero ngayon, siya na rin ang gumagalang ng magalang. Ang mga napakahusay na mandirigma mula sa iba pang 2 pamilya ay natarante din at inakala nilang may nakita sila. Dumating ka talaga, sabi ni Ethan. So nandito ka para patayin ako. Tawa ng tawa si Cillian at tumingin sa iba pang manlalaban. We're just old friends na may kachat, syempre hindi naman natin kailangan ng maraming tao diba? Nilinggan ni Ethan ang mga naglalaban. Senior, hindi niya ako mapapatay. Si Kain at ang iba ay walang sinabi tungkol dito. Alam nila ang kakayahan ni Ethan, ngunit hindi nila alam kung gaano kalakas ngayon si Cillian.
Ngunit pagkatapos nilang marinig na magalang na tinawag ni Cillian si Ethan bilang Merhunt, alam nilang magkakilala na ang dalawa noon pa. Mukhang tayo ang tanga, sabi ni Cain habang matalim ang tingin kay Ethan at umalis kasama ang iba. Kung may kailangan ka, sumigaw ka. Umalis ang lahat maliban kay Ethan at Diane. Dapat ba akong pumunta din? Malumanay na tanong ni Diane. No need, sabi ni Cillian bago magsalita si Ethan. Ikaw ang babae niya, kaya hindi mo kailangang itago ang anumang bagay sa iyo. Pagkatapos noon, masayang nagbuhos si Cillian ng isang taas ng tsaa at ininom ito sa isang lagok. Pagkatapos ng gabing ito, mamamatay ako. Pagkasabi niya nito ay muling nagpanik ang kaninang magulong emosyon ni Diane. Ano ang sinusubukang sabihin ng taong ito? Mas madali para sa mga patay na gawin ang mga bagay-bagay, sabi ni Ethan. Nadama ni Diane na mas mabuti kung umalis siya. Gumamit sila ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit hindi niya maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. May utang ako sa iyo noon, sabi ni Cillian sabay kuha ng thumb drive sa bulsa at itinapon sa harap ni Diane. Ibinabalik ko ngayon, pantay na tayo. Napatingin si Ethan sa thumb drive at biglang tumawa. Ito ay isang napakadelikadong pagtawa. Ganito lang din tayo. Walang ganoon ka-simple sa mundo. Kabanata 1159. Ngumiti si Ethan ngunit hindi ito isang maluwag na ngiti at tiyak na hindi isang ngiti na may magandang intensyon. Para kay Diane, mas mukha siyang walang prinsipyong negosyante. Kailan naging walang prinsipyong negosyante si Ethan? Gusto mo bang gamitin ang maliit na bagay na ito para mabayaran ang pabor na mayroon ka noon? Sa tingin ko, hindi iyon makatarungan. Mr. Hunt, sabi ni Cillian. Given your current status, hindi mo naman talaga ako kailangan ay blackmail di ba? Bahagyang napaawang ang kanyang bibig nang maalala kung paano niya nakilala si Ethan sa ibang bansa ng mga oras na iyon. Sa pagkakataong iyon ay halos mabaliw na siya sa galit. Upang palakasin ang sarili, lumibot siya sa paghahanap ng mga taong papatayin, at kilala na siya bilang Crazy Grim Reaper sa Las Vegas. Nang makilala niya si Ethan, 8 sunod-sunod siyang binugbog ni Ethan sa sahig, at muntik nang matamba si Cillian. Hindi niya akalain na matatalo siya ng ganoong binata. Ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan na gusto niyang magpakamatay, sinampal siya ni Ethan ng gising. Para lang gisingin siya, pero para ma-motivate din siya na pagbutihin ang kanyang boxing technique. Nagpapasalamat siya kay Ethan sa sampal hanggang ngayon. At sa wakas ay ibinalik niya ang pabor sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya ngayon. Gusto ko lang makaganti, sabi ni Cillian. Siyempre alam ko yon. Binuhusan siya ni Ethan ng isang tasa ng tsaa. Pagkalipas ng maraming taon, napatay mo na ang lahat ng dapat mong patayin, ngunit ang utak sa likod ng lahat ng ito ay buhay pa, kaya napakahirap din para sa iyo. Walang sinabi si Cillian. Inimbestigahan mo ng maigi ang bagay na ito, tama. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, tama. Nanatiling tahimik si Sila. Sa pamamagitan ng pagpapabalik sa iyo dito, sa palagay ko ay may umaasa na mamatay ka. Napabuntong hininga si Ethan. Kahit na hindi namatay si Cillian sa kanyang mga kamay, si Cillian ay kailangang mamatay sa hilaga sa kamay ng mga napakahusay na mandirigma mula sa makapangyarihang mga pamilya. Ang hilaga ay hindi kung ano ito 20 taon na ang nakalilipas. Ang hilaga ay puno na ngayon ng maraming napakahusay na mandirigma. Kahit na 2 advanced grandmaster lang sa kasalukuyang hunting house ay tiyak na papatayin siya kung sila ay nagtutulungan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Cillian. Siyempre alam niyang pinayagan siya ni Dalton na bumalik dahil gusto niyang patayin si Cillian. Itong matako na ulo ng pamilya Moore ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang babae noon. Gusto niyang kunin si Cillian sa ilalim ng kanyang pakpak, kaya pinlano niyang mabuti ang lahat ng ito. Kung hindi niya kilala si Ethan at hiniling na mag-imbestiga, malamang na hindi malalaman ni Cillian na ginamit siya ni Dalton bilang kasangkapan at gagamitin siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Napansin siya, sabi ni Cillian. I don't contribute as much as I used to, kaya kahit hindi niya ako pinaghihinalaan, hindi niya hahayaang mangyari ang ganitong bagay. Biglang tumakip sa mukha niya ang matinding pagpatay na ekspresyon. Para sa kanya, lahat ay kasangkapan.
Kapag hindi mo natugunan ang mga kinakailangan niya sa iyo, hindi mo na kailangan na ipagpatuloy ang umiiral. Ito ang parehong kaso para kay Harold at sa sinumang nagtrabaho para kay Dalton. Kahit na ang isang advanced na Grandmaster na tulad niya ay magdurusa sa parehong kapalaran. Nanatiling walang ekspresyon si Ethan habang nakatingin kay Cillian na mukhang banta at agresibo. Medyo natakot si Diane, pero higit doon, ramdam niya ang sakit at lungkot sa puso ni Cillian. Kahit wala siyang sinasabi ay ramdam niya ang galit at kawalan ng pag-asa sa lalaking ito. I've drunk the tea and I'm returning the favor. I'll return the rest once I came out alive. Tumayo si Cillian at umalis. Pagkalabas ng ilang hakbang ay lumingon siya para tingnan si Diane na may salungat na tingin sa mga mata. Pakiramdam niya saglit, nakikita niya ito kay Diane. Protektahan mong mabuti ang mga babae mo, huwag kang maging inutil gaya ko. Si Cillian ay nawala ng walang bakas. Si Ethan ay patuloy na nakaupo ng casual. Kalmado ang kanyang ekspresyon ngunit determinado ang kanyang puso. Siyempre paprotektahan niyang mabuti si Diane. Gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan niya para gawin iyon. Kahit na kailangan niyang labanan ang buong mundo, hinding-hindi niya hahayaang saktan ng sinuman si Diane. Kabanata 1160. Nandito ba siya para magpaalam? Tanong ni Diane. Akala niya nandito si Cillian para patayin si Ethan, pero magkakilala pala ang dalawa at may backstory pa sa kanila. Matapos marinig ang kanilang maikling pag-uusap, naramdaman ni Diane na bumalik si Cillian na determinadong mamatay, at iyon ay isang malupit na desisyon na dapat gawin. I guess you could say that. For some people, surviving is more painful, so death is really a release for them, ani Ethan. Mula ngayon, namatay na si Cillian. Hindi na makikita ng mundo si Cillian. Unti-unting naging malamig at matalim ang kanyang tingin. Ang natitira na lang ay ang anghel ng kamatayan. Nanginginig ang puso ni Diane nang makita ang titig ni Ethan. Asawa. Inabot niya ang hawak kay Ethan habang seryosong sinabi, I will protect myself well. Lumingon si Ethan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa akin, at hindi ko hahayaang mahulog ka sa bangin ng kadiliman dahil sa akin. Kahit anong mangyari, I will always work hard to return to you, because I know that if something happened to me, then you will live the rest of your life in self-blame and hatred. Ayokong maging ganyan ka. Medyo namumula ang mga mata ni Diane. Sa dami ng sinabi niya, mas nanginginig ang boses niya. Matapos tingnan si Cillian, naunawaan niya na para sa mga lalaking tulad ni Ethan, ang babaeng pinakamamahal nila ang pinakamahalaga. Hindi siya nag-iisip ng ganito noon. Sa halip, naisip niya na dahil napaka-extraordinary ni Ethan, makakahanap siya ng isa pang pambihirang babae na makakasama niya habang buhay kahit mamatay siya. Ngunit ngayon ay napakalinaw na niya tungkol dito. Siya ang nag-iisang manliligaw ni Ethan, at si Ethan din ang nag-iisang manliligaw niya. Wala sa kanila ang maaaring iwanan ang isa. Inabot ni Ethan ang pagkakayakap kay Diane habang marahang hinahaplos ang buhok nito. I know my wife cares about me more than anyone. I won't be like Cillian and the two of us will be together forever. Huminga siya ng malalim pero hindi niya maiwasang isipin ang sinasabi ni Cillian. Hindi. Hindi siya magiging katulad ni Cillian dahil hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang babae. Alam na alam ni Ethan na kailangan niyang dagdagan ang proteksyon sa paligid ni Diane. Hindi lang niya kayang ayusin ang maraming tao para protektahan siya, ngunit kailangan din niyang tulungan itong dahan-daang lumakas. Gabi na noon. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-upo sa bakuran. Gustong marinig ni Diane ang kwento ni Cillian, kaya sinabi ito ni Ethan. Sabay-sabay. Sa isang hotel sa Kanayunan. Nagtipon dito ang mga lalaki mula sa pamilya Moore. Sila ang namamahala sa mga usaping pangnegosyo at lahat sila ay tuwang-tuwa ngayon. Sa loob lamang ng ilang araw, ganap na kaguluhan ang hilaga. Si Cillian ay nagpunta sa Opens Iba at nagpadala ng mga panginginig ng boses sa hilaga. Ha! Ngayon alam na nila kung gaano kalakas ang pamilya Moore, diba? Ngayong gabi, pagkatapos magpunta ni Master Cillian sa hunting house, tiyak na papatayin niya ang lahat mula sa Palmer Group.
Lahat, binigyan kami ni Mr. Moore ng mga tagubilin upang muling itayo ang prestihiyo ng pamilyang Moore at ipagpatuloy ang pagtatayo ng mga negosyong mayroon sila rito sa pinakamaikling panahon. Bukas, lilipat at sisirain natin ang Palmer Group. Mas excited silang lahat kaysa kanina. Pakiramdam nila ay nakikita na nila kung paano magniningning ang pangalan ng pamilyang Moore sa Hilaga, at kung paano muling tataas ang mga ari-arian ng pamilya Moore sa tuktok ng bansa. Isang figure ang biglang lumitaw. Master Cillian. Agad naman silang bumati sa kanya ng may paggalang. Master Cillian, si Ethan ba? Patay na. Walang kahit isang patak ng dugo sa robe ni Cillian. Maaaring napakadaling tapusin ang Ethan na iyon. Napatingin sa kanila si Cillian at sinalubong ang bawat mukha nilang lima. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at ang punyal sa kanyang kamay ay hiniwa sa kanilang lima na lalamunan. Ang dugo ay bumulwak kung saan-saan sa isang iglap. At sino ang makakapatay sa kanya? Ngumisi si Cillian. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.